Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero for now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang napakainit na araw ngayon, na umaga ngayon dito sa Pilipinas. Magandang umaga, ito po si Joel Lacsamana, isa sa inyong mga co-host. Wala po ngayon ang ating kaibigang si Paring Conrad Banal at medyo siya ay nagpapahinga pagkatapos ng isang medical procedure. Wag ho kayo mag-alala, hindi po pertussis ang nangyari kay Paring Conrad. Konting pahinga lang, dala na rin ang init. Ang ating kasamahang si Kong Jonathan de la Cruz ay medyo late lang ng konti. Malamang baka na-traffic po sa elevator. Although grabe na ang traffic ngayon sa Metro Manila dahil tapos na po ang Holy Week, tapos na ang Easter. Ngayon po talagang full scale na po ang traffic, lalo na dyan po sa EDSA. At saka yun dyan sa mga expressway natin mula sa South, sa SLEX, sa South Luzon Expressway at saka sa North Luzon Expressway sa North. Okay. At bayaran nyo, baka rin dumating ang ating kaibigang si Secretary Attorney Larry Kidlat. Kaibigan ng lahat gadon. Kasi ito, Tuesday ngayon minsan dumarating si Secretary kapag hindi busy. Ayan. Okay. Ang karambola po ay mapapanood. Teka nga muna, ang date nga pala natin ay April 2. Medyo meron bang may birthday ngayon, April 2, 2024, Tuesday. Babatiin ko na rin uli. Pwede ko nang batiin dahil malamang baka bumaba na sa mga bundok ng San Jose Tarlac ang aking nakababatang kapatid, si Juan Lacsamana, si Architect Juan Lacsamana, nasa Tarlac. Happy birthday, Jan, at hopefully yung iyong pansit ay mula sa Tarlac ay darating nitong linggong to. Wala pa ba may ibang may birthday? Wala pa. Anyway, ang karambola po ay mapapanood at mapapakinggan via website www.dwiz882am.com at maaari nyo rin kaming i-download ang programang ito sa pamamagitan ng DWIZ app, DWIZ 882 sa iOS at Android phone. Live rin kami via DWIZ 882 Facebook page. Meron din kaming hotline, babanggitin ko rito, 8470-1750-254. At text line na 0999-376-6768. So, kung meron kayong mga komento, mga sama ng loob, galit, o di ba mga bagay-bagay na gusto nyong bigyan ng haka-haka tungkol sa mga issue ngayon, maaari nyong gamitin yung mga text line na yan. Ayan, tayo po ay napapanood sa Digital Free TV Aliw 23, Signal Channel 24 TV, plus Channel 27 at GMA for the Box Channel 25. Available din po kami sa digital TV devices, TV receivers. Ang gagawin nyo lang scan nyo lang po yung inyong digital TV receivers at digital boxes upang mapanood ang Aliw 23. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay, medyo saksakan ng init talaga ang nangyayari ngayon. Ang balita yung heat index talagang tumaas. Ang Weather Bureau, ang Pag-asa, sabi there are 4 ang klasifikasyon para sa heat index based sa possible effects of the temperature sa mga tao. Kaya medyo kailangan mag-ingat. Pag 27 to 32 degrees Celsius, ayan, extreme caution. From 33 to centigrade to 41 centigrade, danger na yan. And from 42 centigrade to 51 centigrade, extreme danger. At pag medyo 52 degrees centigrade, naku, and beyond, extreme danger na talaga.
Pagka extreme danger level, ang heat stroke, maaaring mangyayari. At sa danger level, heat cramps and heat exhaustion ang maaaring mangyari. Highly likely. And heat stroke is possible with continued exposure. Mangyari pag ganyan, siguro dapat talaga kung hindi kailangan lumabas ng bahay, kung kaya naman work from home, ay wag na lumabas muna pag ganyan, yung lalo na yung sa mga kainitan ng araw na alas 10 pa lang, yung ganyan, pataas all the way hanggang siguro mga alas 3 ng hapon, saksakan ng init yan. Kaya kung nasa labas naman kayo, mangyari kung makakahanap kayo ng lilim na lugar, ganun ang gawin nyo, medyo sumilong muna kayo at uminom na maraming tubig. May nabasa ako kahit na hindi nauuhaw, medyo tumungga na kayo. Always drink a lot of liquids, not necessarily malamig, sa totoo lang, but really ang key word dito is hydrate. Now, dahil sa sobrang init, ilang lungsod excuse me, at munisipalidad sa buong bansa ay mula kahapon nag-cancel ng on-site classes nila. Either in all levels or sa mga preschool to senior high school dahil obviously saksakan ng init sa mga classroom. Medyo unbearable classroom conditions brought about by extreme heat ayon sa Department of Education o DepEd. Sa Luzon, Dagupan City, sa Luzon, ang syudad ng Dagupan, nagsuspend ng all on-site, suspended lahat ng on-site classes nila sa mga public schools mula Abril 1 kahapon hanggang Abril 4 na yan. Ayon naman sa DepEd Western Visayas, 246 public schools sa kanilang rehiyon ay nag-shift na sa alternative learning mode. Ayan. So malamang yan kung kakayaning mga Zoom classes, di ba? Yung ganon, yung via online classes, yun ang kanilang ginagawa dahil sa matinding init sa mga classroom. Meanwhile, sinabi rin ng Education Department, the on-site classes suspendido sa Pagadian City Pilot School and Buena Vista Integrated School. Yan sa Zamboanga po. Sa Central Mindanao, sa ang mga munisipalidad ng Banga at Tantangan ay sinuspende nila ang classes. At sa Negros Occidental, at least 10 cities and municipalities have suspended on-site classes at all levels in private and public schools. Gayon din sa mga lungsod ng Iloilo, Bacolod, Rojas, sa Capiz at mga munisipalidad ng Tantangan sa South Cotabato at Dumangas sa Iloilo Province. Ayan, suspendido rin ang mga on-site classes dyan. Either sa lahat ng levels, nasa nasa poder o konsiderasyon ng mga guro o ng mga principal dyan sa mga paaralan na yan, sa lahat ng levels or sa preschool lamang or even hanggang sa senior high school. Again, sinabi ni DepEd Assistant Secretary Francis Bringas na only the in-person class modality ang suspended. Pwede daw mga paaralan ay mag-klase gamit yung alternative delivery mode. Ayan. Again, siguro, yun lang na napapatuon sa isipan natin. Kamusta naman ang mga internet sa mga lugar na to? Kasi yun ang problema natin. Kung alternative learning mode ang ating pinag-uusapan, ibig sabihin sa bahay lang, tapos parang nung panahon nung pandemic, pwedeng mag-hold ng classes doon,
Pero kailangan medyo yung internet connection na malakas at kasi kundi mahirap matuto pag paputol-putol. Of course, add to that yung mahilig na at least nung panahon nung pandemya mas mahirap talaga learning kapag wala sa classroom kasi yung mga bata na nawawala yung kanilang atensyon, yung attention span mahirap na pag nakaharap ka lang doon sa computer screen tapos minsan although bawal na yan yung bang i-click mo tapos may lalabas lang na muka o whatever, hindi mo alam kung nandun yung pala absent na pala, naglalaro or something, hindi naman pala pumapasok ganyan. So but then yun naman nasa mga magulang na rin siguro nagagawa nila, nababantayan nila yung mga bata at medyo pinatututukan sa kanilang klase. Yan. Okay, ano ba nandito at sa Negros Occidental, 12 local government units suspended their classes again dahil sa init. Sabi ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head si Irene Bell Plotenia sa Bacolod at sa municipalities ng Ibi, Magalona, Hinubaan, Isabela, Binalbagan, Candoni, Kawayan, sa mga lungsod ng Bago, Silay, Talisay, Kabangkalan at Himamaylan. Ayan, medyo suspect din ng klase. At again dala na rin to maliban sa traditional na tag-init na talaga, Abril, yan, Mayo, talagang yung mga buwan na yan, mainit talaga, pero yung El Nino phenomenon ay eto na po. Talagang sumampa na talaga dito sa bansa natin at ang ayon sa Pag-asa, ito'y mararamdaman hanggang buong Agosto nitong taon na to. Then, pagkatapos niyan, darating naman ng La Nina o tag-ulan, yung sobrang dating naman ng ulan, yung southwest monsoon pagdating ng Hunyo. Ito pala, yan ang mga warning ng Pag-asa. 10 a.m. Naku, kulang pa pala ako. Sinabi ko kanina, 10 a.m. to 3 p.m. Medyo kung kaya nyong sa bahay lang kayo, stay indoors. Hindi. Ang sabi nila, hanggang 4 p.m. Talagang antayin nyo na hanggang malamig-lamig. At mag-hydrate ng gusto. So, ayan, alas 10 hanggang alas 4. Kasi dati pag ako'y nasa bahay ng ganyan, medyo masarap mag-siesta dyan tapos medyo pag umaabot na ng alas 3, gising ka na, uy, teka, makabangon-bangon na. Bay, napakainit pa rin sa labas. Medyo, bala ko, ilakad yung mga aso, ganyan. Naku, mahirap pa antayin na hanggang alas 4, hanggang alas 5 actually. Ganyan, okay. Modular classes, actually ito, mga nandito lang naman, iba-ibang probinsya. Tapos yun na nga, yung DepEd ini-enjoy ng mga school heads to implement appropriate measures to ensure the health and safety of students and staff within the school premises. Ayan. Tsaka yung adoption of alternative learning delivery modes. Ayan. So, talagang lahat ng ating mga teachers at mga principal sa iba't ibang paaralan sa buong lungsod, hindi lang lungsod, bansa, ay talagang concerned sila talagang dito sa grabing pag-init ng panahon. Now, ito naman may balita rito, across Metro Manila, over 8,000 public school teachers have reported that maraming mga classrooms daw are ill-equipped to help students and teachers function properly during the on-site classes. Sino naman ang bumanat nito? Survey daw ng 8,605 teachers across all the school divisions in the National Capital Region by the Alliance of Concerned Teachers, o ACT. NCR Union. Alam mo, ito namang act naman, wala naman nasasabing medyo positive talagang kailangan banat About 88% daw ng teachers nag-indicated that kulang sila
sa mga pasilidad para makafocus sila sa mga task ng pagtuturo sa mga bata. Yung survey daw conducted, ginawa sa pamamagitan ng Google Forms. Ba? Ang pagkaalam ko sa survey, yung kakatok sa pinto nyo at magtatanong para face-to-face naman, di ba? Yung bang, pero kung ganito na bang, ano ngayon, yan na uso ngayon, Google, internet, sige. But having said that, medyo I take this with a grain of salt. I mean, sa totoo lang, everybody is trying to do their best. Alam naman natin na the DepEd has been doing its best na paramihin ang ating mga classroom at pabutihin ang mga pasilidad dito para lalong makapag-aral ang ating mga bata at magawa ng mga guro ang kanilang trabaho. Pero sadyang minsan, siyempre, it's a catch-up game. Marami talaga tayong estudyante. Minsan, may kakulangan talaga sa classroom and all that. So, talagang na-aggravate yung pre-existing health conditions talaga sa mga lugar na to. Out of the 8,605 responses, sabi over 6,600 indicated that the heat is unbearable. I mean, talaga naman mahirap ang mainit. While the rest said the heat was mild. Ayan. Nearly half of the number of teachers indicated that their classrooms only have dalawang electric fans lang daw. Highlighting inadequate ventilation, measures to combat rising temperatures. Although sa totoo lang, let's face it, mga taga-subaybay, alam mo, pag ganitong kainit din ang panahon, yung buga rin ng hangin mula sa electric fan kahit na yung malalaki yung industrial fan na minsan may makikita mo yun sa mga kantin o kaya sa parang multipurpose courts o arena, di ba may mga dambuhalang electric fan mula doon hanggang sa maliliit. Pag ganyang kainit at mataas ang humidity, kahit anong ilagay mo pa sa number 3 yan, umabot ba sa number 4 ang power, ika nga yung strength ng power ng electric fan. Anyway, kahit anong level mo pa ilagay, 1, 2, 3, 4, mainit ang buga niyan. Tapos add to the fact na ilan sa mga public school, minsan ilan ang estudyante diyan, 30, 40 upwards. Kaya nga nagsi-shifting sila. Baka talagang kahit anong gawin mo mainit. Now maganda sana kung kaya maganda yung mga pinag-usapan natin last week, yung mga traditional na classroom na yung gabaldon classrooms na malalaki bintana na, di ba, ini-slide lang nila yon, ganun. Tapos yung kami electric fan, medyo at least kahit pa paano may ventilation, yung nagsasalubungan yung hangin na, di ba, yung kahit na hindi naman malakas na hangin, pero kahit pa paano may gumagalaw na nagsisirculate na hangin dun sa loob dahil sa ventilation na gano'n. But hindi ko alam. Ang problema rin dito sa atin sa architectural natin ng mga design ng ating mga classroom, lalo na sa mga urban areas, may pataas yung vertical. So, ang nangyayari, yung mga bintana minsan maliliit. Gano'n, di gaya sa mga lalawigan yung mga traditional na mga eskwelahan at least horizontal, tapos malalaki yung bintana na bubuksan, di ba? Anyway, marami daw mga teacher at estudyante nakaka-experience ng yung nahihilo na ganyan, sumasama ang pakiramdam, gaya nangyari kay paring Conrad, di ba? At dahil sa extreme heat. And at ayaw daw sabi ng DepEd, ayaw nilang mangyari uli yung nangyari last year nung yung maraming mga estudyante ang itinatakbo sa mga school clinics dahil sa hinihimatay o kaya nosebleed, yung nagdudugo yung ilong. Yun. Ayon kay ACT NCR Union President Ruby Bernardo. Sabi niya, the inadequacy of health facilities and personnel in schools is a cause for concern because we have yet to see improvements in the ventilation inside classrooms.
And in the fact that kids are crammed because of large class sizes. Ayan, yun ang sabi niya. So, ito yun na lang, ito magandang suggestion to. Although, again, problema, matagal na akong hindi po estudyante. Tsaka matagal na rin pong lumaki na po ang anak ko. Kaya, matagal na akong hindi nakakapunta sa eskwela. So, ang sinasabi ng respondent sa survey, pinasasuggest nila sa DepEd. And I think DepEd already issued a directive about this. Pinapayagan namin po ang mga guro at mga mag-aaral na magsuot ng light and comfortable clothing in lieu of uniforms, as well as provide free water throughout the shift to help teachers and students cope with the heat. I don't know about that. Kasi kanina, kasi ako araw-araw magpapasok ako dito sa Carambola, hindi ako'y nagbumotor. Dumadaan ako dun sa may, galing akong Parañaque sa Better Living, Moonwalk, all the way sa Taguig. Nakikita ko na kagad yung mga bata, yung mga nakasakay ng electronic vehicle, o nag-aantay ng tricycle, o ng jeep, may mga iba nakabisikleta, at yung iba naglalakad, naghihintay sa mga kanto para sa kanilang pick-up. Mga naka-uniforme pa rin. At kabisado ko na nga yung mga uniforme, nakikita ko kasi yung mga eskwelahan doon may Saint School, may St. Paul na nadadaanan ko lahat yun. Kaya yun, nakikita ko uniforme. Wala akong nakikitang naka civilian, ika nga, yung comfortable or light clothing. And I'm assuming yung mga teacher din, kung naka-uniforme yung mga bata, ay naka-uniforme rin siguro mga teacher. So, kaya siguro dito sa survey ng sinasuggest ng mga na-survey ng mga guro na respondents na sana payagan ng DepEd na habang itong summer. That's a good idea rin, di ba? Yung light clothing and all that. So, nga lang siguro kahit na light clothing, wag lang yung nakikita yung mga di ba, yung mga masyadong light at transparent, o yung nakikita yung bilbil o puson. Napapansin ko sa kabataan yun. Good morning, sir! Hindi naman naka-light clothing, nakikita ang bilbil o puson, ha? Good morning, Kong Jonat. Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga po. Joel, magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Sorry ho. Ayos lang. At tayo'y na-traffic. At habang may unbearable heat. At hindi lang sa traffic dyan sa kalye. Traffic dito sa elevator. At namin palagay ko, nagbabalikan sa opisina. Ito po kasing ating building po itong National Office Headquarters ng PhilHealth. Kaya daming tao. Dami pong tao dito. Marami naman ang pero at least sila'y napila naman sa may aircon, bro. Hindi gaya sa Pag-ibig, nakikita ko dyan sa may show. Parang hanggang sa labas sila dyan. Ito naman sa may tolda. Ito naman merong mukhang maganda naman ang dispersal nila pagdating sa assistance at lahat dito sa PhilHealth. Parang Joel, bigyan mo ako ng pagkakataon na tayo po ay nakikiramay sa pamilya ni dating Senior Deputy Executive Secretary at SEC Commissioner Hubert Guevara. Our sincere condolences and prayers for the family. Napakabata at had a very colorful life, and of course a real career ahead of him. Kaya lang ganyan po talaga nangyayari. Ang balita, siya ay naglaro kasi athletic ito naglaro ng soccer. Mainit. Mainit. Siyempre, nagkaroon ng, alam mo na, nangyayari yan heat stroke. So, nadala pa rin siya sa ospital, pero siyempre, pag nagkaroon ka na ng stroke na ganun, medyo mabigat-bigat na yan na nangyari. So, our sincere condolences. Anong oras siya naglaro, bro? Kasi yung pinag-uusapan daw try to avoid going out from 10 a.m. to 4 p.m. I think, in between, baka, alam mo na, kaya, hindi mo rin masabi, no? Hindi mo rin masabi yan. Siyempre,
talaga naman athletic na person ito, malaking tao, maganda ka pangangatawan, pero ganyan ho yan eh. Let us not take chances kung pwede. As best as we can, we hold back yung ating regular na lalong-lalo na pag sa labas. Sa labas, Oo, lalong-lalo na pag sa labas. Medyo mabigat-bigat ho yun kasi kagaya niyan, yung sinasabi dito sa ating mga health advisories, between 11 to 4. 11 to 4, ha? 11 to 4. Tsaka yun na nga, maraming classes na tinanggal muna yung on-site. Yes. All over the country. All over the country. At alternative learning modes. Yes. At kung mag-on-site, may suggestion yung ACT na light clothing na lang sana muna ibihisa ng mga bata at mga guro. Sana lang nakahanda naman yung alternative learning systems. Sinasabi ko, yung internet problema, dapat, yung internet. Yan ang malaking problema po dyan. At palagi ang ganyan ang magiging problema natin. We have to anticipate all of these things because nangyayari po yan eh. Kung hindi naman mainit, puro ulan. Ulan naman, baha naman. Din yun. Kailangan ng Hindi kailangan pumasok kasi mas lalo pang problema abutan natin. Pero, sakit naman din yun. Either or you have to have internet connection. So, kailangan na nakaprograma tayo ng mabuti. Mamaya mapag-usapan natin yan parang Joel sapagkat marami ang nakaamba na sistema nandiyan sa DICT at saka sa ibang mga agencies at lalong-lalo na itong participation ng NTC at saka ng mga telcos pagdating po dito sa connectivity at saka internet. Tama. Samantala tayo po yung mag-break muna sapagkat ang oras na po namin ay alas 8:31 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Balik po tayo dito sa ating programang Karambola sa DWIZ. Ito pa rin yung mga kaibigan. Jonathan De La Cruz, siyempre kasama natin paring Joel Laksamana, si paring Conrad Banal ay medyo nagpapahinga. Recover. At baka bukas nandito na ulit siya. At mabigat-bigat yung nangyari. Pero pag nilalagnat-lagnat ka ng gano'n, mabuting ipahinga mo na sa init ng panahon. Sa init ng panahon, wag kang mag-ano. Si Paring Conrad, siya naman nagdadrive. Tapos nandun siya, kahit ba maikli lang yung drive niya, abutan ka sa ng init ng araw. Ang problema dyan, malaking problema. Alam mo ba, paring Joel, na all over na yung kanina binabasa mo na mga affected areas. Grabe. 80 out of 87 provinces meron ng may indications na talagang heat wave. Talagang mabigat na. I can understand. Kasi binabanggit ko nga kanina, marami sa mga classrooms natin, okay pa sa mga lalawigan, yung mga nasa horizontal at mabukas sa may mga bintana. Bukas sa mga bintana. Diba, yung mga gabaldon na schoolhouse type. At saka, tama hindi yung tinatapakan mo doon semento. Doon nakataas. Merong lupa talaga yun. In other words, merong konting. Pero maraming modern school buildings lalo na sa syudad na vertical. Abay talagang pagka tinamaan kayo ng init doon. Init na init yun. Sinasabi nila, may nagko-complain yung ACT, 2 electric pan lang doon. Alam mo, sa totoo naisip ko, yung init ng panahon na yun, yung buga ng electric pan, mainit din eh. Yung bang alari. Mas kinaano pang gawin mo. Sa totoo lang. Tapos nandun kayo sa vertical building. Tapos wala kayong walang ng hangin. Wala. Sa bintana. But anyway, ako'y on the basis of that indication, paring Joel, isipin mo kahapon, congratulations sa PNP, Philippine National Police. Isipin mo, under the heat of the sun, walang right. Walang yung nagko-collapse. Walang nag-collapse lahat. They were able to hold their themselves at magaling yung kanilang parade retirement honors for outgoing PNP Chief Benji Acorda Jr. And of course, assumption to office of General Romel Marbil. Congratulations to both of you. Pareho silang class of class 91. Ito the last this is the
second to the last class coming from the PMA, Philippine Military Academy, nasa police. Kasi class 92 ang last eh. Oo. After that, the leadership will be, all. There will be no more PMA graduates getting into the police force. Oo. 238,000. Doon naman gagaling sa PNP Academy. Kaya PNPA, which is an excellent institution of learning, by the way. Ngayon, ang challenge para kay General Marbil, which started, of course, during the term of the President, from General Asurin to General Acorda, this is a continuing effort, is a challenge, yung integration into the leadership position of PMA and PMPA graduates. Importante po yun sapagkat the police force is one of the most of course trusted on the basis of the latest service at this point in time, and the most visible government presence in almost all sa ating mga komunidad, sa ating mga pamayanan. Ano yan? Teacher, doktor, o nurse, o barangay health worker, police. Yan ang mga down to the last barangay. Nandiyan po sila. Kaya napakalaking challenge ito para kay General Marbil, how to work it out para lalo pang pag-ibayuhin ang partisipasyon at saka ang talagang pamumuno ng PNP sapagkat gaya ng binanggit din ni President BBM kahapon, he wants them to become agents of transformation. Of transformation, at saka sabi niya nga ay nasa top 10 among government agencies, the most trusted ang PNP, which is a very, very good record. Kaya transformation, ang dami niyang binanggit tungkol sa mas efficient na for the safety and well-being of our people, peace and order. Cybercrime, yan. Inabanggit ni President, cybersecurity and cybercrime. Napakarami pong importanteng. At hindi lang po yung tungkol dito sa mga pogo-pogo yan. Scam. Napaka-importante yung tungkol dyan sa mga nai-scam. And of course, yung napaka-importante rin yung culture transformation nga, the way by which our police manage themselves. Kaya sinasabi ni Presidente, we must have the force in the streets, nakikita. In other words, visibility is very, very important. It is a big deterrent to any kind of criminal activity. Gusto ko sinabi niya, gusto niya ang police force natin agents of transformation. Yes. Pro-God, pro-country, pro-people, pro-environment. Ayan. Maliwanag yan. Maliwanag. Ngayon, pag nakakita kayo ng Chocolate Hills, yan ako, hulihin nyo na huwag kayong papayag. At saka, ayan. O masungi, yan huwag kayong papayag. Ang importante dyan ay yung tungkol nga doon sa enforcement na pinag-uusapan natin. Kaya hindi ito pabara-bara o parang every now and then saka mo gagawin. Hindi po. 24/7 enforcement. Kaya kailangan natin na maayos ang ating Philippine National Police, ang ating police forces, sapagkat yan po ang nagbibigay ng pahiwatig sa ating mga kababayan na maayos ang ating pamayanan. At marami silang parang Joel, tinatawag nilang multiplier force. Kagaya niyan, security guards, yung mga barangay tanod. Yan po importanteng nabibigyan din sila ng proper na education at saka information kasi sila rin ay kasama diyan sa pagbibigay ng na tamang aruga at pag-aayos sa ating mga pamayanan. Security guard, kung yan under under the supervision of the PNP, lahat ng security agencies. Kaya importante po na nabigyan sila ng kaukulan, pansin, at hindi lang pansin kundi edukasyon. Pagbabago, pag-aayos, transformation, yan nga sinasabi natin. Mga enforcers. Huwag lang kayo sa kanto lang. Traffic enforcers man kayo o kaya barangay tanod or whatever. Multiplier force din kayo. May kaugnayan din po kayo sa
trabaho ng ating kapulisan. Kasi ang kapulisan, hindi lang naman tungkol sa paghahanap ng mga kriminal at lahat, pagsusugpo ng kriminalidad, kundi yung mismong day-to-day traffic, pag-aayos ng mga sila rin nagtitraining. problema dyan sa barangay, lahat. Alam mo sir, kasi ako marami akong kaibigang kapulisan. Kasi sa Philippine Taekwondo Association, ang dami mga coach sila sa iba-ibang region. Magaling sila. Armed Forces at saka police, yan ang mga nandiyan. Isa napansin ko, lalo sa mga kaibigan kong kapulisan, kahit na off-duty sila, bro, walang off-duty sa kanila. Wala. They will go out of their way. Kasi yung iba, kung wala ikaw, nagtatrabaho ka, ako, Diyos ko pasado, alas 5, pauwi na ako, magluluto. Sila hindi ganun, titigil yan, they will actually bababa sa jeep at asikasuhin kung may nakitang problema. Halimbawa. Pulis ako. He doesn't have to do that. Halimbawa, off-duty na siya. nag-skirmishes kayo dyan sa taekwondo. Pag may nangyari, labas yan. Ano yan? Parang ano yan? It's, nasa ano nila yon, nasa personalidad na nila yun. Di ba? Halimbawa, nag-taekwondo kayo, nandun sa Rizal Memorial Coliseum, dyan sa malapit sa De La Salle. Biglang meron nagkagulo. Ano yun? Automatic. Punta sila doon, titignan nila kung paano sila makakatulong na masawatay. Well, having said that, ang problema din sometimes, meron kasi naman tayong mga ilang kababayan na ang tingin naman nila negatibo lagi pagka kapulisan. Kalain nila. May kinakampihan yan Merong kaagad na huwag mo nang ganun. Kaya nga nagkaka-investigasyon May mga cases na ganun Bilis, makapost pati sa Facebook. Kasi merong kinikilingin yan. Bigyan natin ng kulang respeto kasi kagaya niyan, yung minumura mo sa may mga ganun mumurahin mo dahil ikaw ay nakapoder or whatever. Hindi naman tama yun. Kasi unang-una tao po itong mga ito. At pangalawa, agents of the law to Sila yun pag mumurahin mo, siyempre, baka mabigla yan. Hindi ho ganun ang trato natin dapat sa ating mga kapulisan. As it is, buti nga. Alam mo, ang ating mga kapulisan, mabilis magsabi because of their military training. At saka yung pulis sila. Pagkausap ka, lalo na pag medyo may edad, gaya na, Sir! Ganun sila mag-explain. Gaya nung si Colonel Bong Librihan, ang kausap si Senador Revilla, Sir pa rin ang siya. Sir. Alam mo, nakikita ko sa YouTube sa Amerika, for example, ang pulis hindi kasi serinon, bro. Yung talagang agad-agad, license and registration. Step out of the car. Biglang meron sila yung baril na kuryente. Bariling ganun, pare. Sa atin. Konting ano ka lang doon. Yung bang, tapos nakaganon na kagad sa nakasukbit. Kasi naman sa kanila, hindi nila alam kung sino yung laman ng kotse. Kung sino to. Sa atin, Sir, mukha naman nagmamadali kayo. Sir, alam ba yung ginawa mo? Gaganunin ka naman. Respectful nga. Kaya tayo sana, respectful din tayo pagkausap natin yung kapulisan. Hindi yung babarahin mo kung ano-ano, papagalitan. Wala naman sa lugar yun. Lalo na pag in public, sihiyain mo, kagaya yung binabanggit kahapon ni paring Conrad, paring Joel. Isang pulis, binatawagan ng isang radio TV host na nakapoder. At sinabi, kung ano-anong mga pinagsasabi, duwag ka, etc. Okay. Hindi, gusto niyang interviewin. Diretso na natin. Si Senator Tulfo. Ngayon gusto niyang interviewin. May programa siya, kilala siya sa ganun. Sinabi lang ng pulis, sandali lang po, meron lang po akong ginagawa. Ipinasabi. Abay, duwag ka. Ayaw mo sumabay. Ganyan, duwag ka. Abay, a week later, nabalitaan, napatay na yung pulis sa in-action. Ngayon, sinatawag mong duwag. Hindi mo na mababawi yun, di ba? Medyo pero nasaktan mo na yung pamilya nun, di ba? Lahat. We have to... Wag kong ganon. I have to admit, ako kahit minsan sa enforcer, kasi ako ang pinaka-pet peeve ko naman sa enforcer. Minsan, sinasara yung traffic light. Tapos sila yung magta-traffic. Tapos, gagawin nila, hindi mo maintindihan yung ginagawa, uubusin yung kabilang lane, tapos yung dito. Tapos minsan, nakalimutan na pala yung nasa likod. Nag-surge. Ako pag ganun, kasi nakatayo ako sa motor, sabi ko, Sir! Kami naman! Ganun ako, hindi ko bumubusina kasi that's a sign of respect na rin. Tsaka, diretso, Sir! Tapos, yun naman, pag narinig na badya naman nila sa boses mo na,
maano ka rin, magalang ka rin. Okay din naman. Okay naman ang kanilang ginagawa. Tama. Tapos ngayon, meron nga isang dati, ganun, sa may enforcer doon sa may kanto doon sa amin, sa Better Living, sa Doña Soledad. Sinita na ako dati noon kasi dumaan ako sa bangketa. Dapat mali nga yun sa mga nagmoto. Kamote! Dumaan ako kasi sobrang traffic Tapos sinabi ko, sir, kasi ayan na lang, dadaan na lang sana ako. Bawal dumaan sa bangketa, sir. Sorry, sir. Talagang ano lang. Sa susunod, Tapos in time, lagi ko siya nadadaan. Naging magkakilala kami. Kung dumadaan ako, sir! Tapos yung saludo niya, saludo militar talaga. Nagkaroon na kami ng relationship, bro. Maayos yan. Maayos yung mga ganun. At saka, bibihira lang yung talagang maskad ng dating na pulis. Bibihira lang. Yun mga yun, ayaw din nila na high blood Gusto ba nila, lalo ngayon, sa init ng panahon, gusto mo ma-high blood ka ba dyan? Ma-workout. Pero anyway, ito si General Marbil, ano siya dati, Chief of the Police Regional Office 8. Galing siya sa Eastern Visayas. At saka siya ang director ng Highway Patrol Group. Nag-Highway Patrol Group siya. Para palang yung kaibigan ko to si General Paji. At saka ang latest niya before becoming Chief of Police. Atenista, bro. Master's degree. Public Administration. Ano siya? Naging director for controllership. Kaya alam niya ang mga pangangailangan. Isa nga yan, doon sa mga iniisip niya na dapat na gawin, yun tungkol nga, itong continuing issue tungkol sa pension and benefits system para sa police. And I hope hindi niya makakalimutan yung 5-point agenda na inumpisan din at in-endorse ni President BBM, inumpisan ni General Acorda. Kasama na dyan yung tungkol yung mga sinimula ni General Acorda, ano ang kanyang mga itutuloy doon? Well, lahat ng mga binanggit ni Presidente, tungkol nga sa transformation activities, meaning within the internal cleansing, internal education, internalization of the values of service within the PNP. Kasama na dyan, siyempre, yung pagbibigay dun sa kanilang mga tamang benepisyo. Kagaya na dyan yung tungkol sa health expansion and enhancement of the health services for our police force. Kasi ang dami dyan, nahihirapan, siyempre. Para rin tayo yan. Pag nagkasakit ang isang miyembro ng pamilya at lahat, yun na. Malaking issue na kagad sa kanila yun. So, isang malaking programa para sa kanila yan. Kasama na dyan, siyempre yung pag-aayos ng technology within the armed forces, within the police force. Kung paano magagamit ang latest na technology para ma-enhance ang trabaho ng police. Kagaya niyan, yung police clearance, database, maayos nila yan. Para hindi na yung nagkakagulong mga papel-papel at lahat. Pati na, parang Joel, yung tungkol doon sa pagbibigay ng mga lisensya para sa para sa firearms at lahat. Lisensya para sa security agencies, security guards at lahat. Kasi malaking force ang security guards all over the country. If we have a 238,000 police force, siguro ang security guards, mga ano yan, more than ang kalahati ng 238,000 ang security guards. Kaya that's one force by itself na kailangan tutukan din ng ating kapulisan. Siyempre, yung binanggit ni Presidente tungkol sa cyber security. And of course, yung pagpapalapad pati ng participation ng ating mga police pagdating sa both internal and external security. Enforcement ang pinaka-importante dyan. How to go about enforcing the law and of course helping other agencies in such activities. Ngayon, ang napakahalagang gawain ngayon ng ni General Marbil ay yung gaya na binabanggit natin, yung integration, transition. This is yung kanilang leadership from General Asurin, General Acorda, and now General Marbil are transition activities Kasi nga, from PMA leadership to PNPA. So, kailangan magkaroon ng maganda. Organizational wise. Ayos, yung pag-ano ng mga tao. Pwede ba ako mag-bring up ng elephant in the room? Yes. Okay.
For so long, especially nung we were talking about this last year, the issue of ninja cops, meaning mga matataas na opisyales sa institusyon ng PNP na involved sa droga. Nagkaroon ng ano ba nangyari? Pinag-force resignation pa? Yung iba. How is that panned out? Mayroon 16 na kaso eh. No. May 16 na nakasuhan. Yung iba. Tapos naalala ko, problemado pati si Secretary Benhar at that time, nagkaroon sila ng problema. Nagkaroon ng problema. That was during the term of General Azurin. Azurin, okay. Kasi nung umpisa, ang ginawa kagad ni General Azurin, rinishuffle ng katakot-takot ang mga members ng police force, leadership at lahat. And then, nagkaroon sila ng courtesy resignation. Right, di ba? Oo. Na inano nila. And then, after that, it metamorphosed into a cases for 16. Which is the most important. We like that. Cases filed, actually. Cases filed. That's the other thing na binanggit. Sa lahat ng ayaw din ng mga pulis, yung trial by publicity tapos na. So, hindi na binanggit yung mga iba at lahat. Hindi naman kailangan yun. Dahil papahiyain mo ba mga tao? Palang, these are just allegations. Okay, allegations. Okay. Kaya, isa rin yan. Yung binanggit din ni PBBM. At yan naman ay gusto rin na pagtulungan ng DILG at saka DOJ. Kasi sila ang yung mga agencies kasama ang police para whatever cases na build up, na workout, talagang cases na matutuloy at mananalo kayo. Yun ang sinasabi. Parang sa Amerika, di ba? Sa Amerika, bago pa mag-file, nag-uusap na yung district attorney at saka yung police para to build a strong case. Strong case. Otherwise, parang laro-laro. Hindi pwede yun. Naging sayang ang oras or moro-moro, which is worse. At saka, kailangan yung participation ng police, lalo na, sila naman ang nanguhuli at lahat, sila nagbi-build up ng kaso, magtulungan sila ng DILG at saka ng DOJ para yung kaso, mayroong pag-asa na manalo ka, na totoong ka. And this was facilitated greatly nung panahon ni General Acorda at saka ni Secretary Benhar Abalos at ng DOJ. Secretary Remulla. Which is now a challenge. Taking the baton with this General Marvel. Kasi let's face it, the cases are still there. And siguro iniisip din ng tao, meron pa rin mga ilang konti na bad eggs talaga nasa PNP. Kasama na dyan... Dyan sa elephant in the room. Okay. Kasama na dyan, paring Joel. NBI, this is also for NBI as well as the PNP, yung tungkol nga doon sa pag-ano ng search warrants. Okay. Importante yan Kasi kung minsan, may mga nangyayari na hindi pa man kompleto yung mga documentation mo, humihingi ka na kagad ng search warrant. Di ba hanapin naman ng judge yun? Anong basihan nito? Meron naman ganon. So, it's just a matter of enhancing the capability of our police forces na magkaroon ng tama. Kasi we have to adhere to the law, but at the same time, we should not be too academic about it, na wala na, you are no longer realistic in doing your job. Di ba? Kasi kung minsan, syempre, hindi mo na, pati yung intelligence gathering, pagkukuha ng information at lahat. Dati, kung natatanda mo, may tinatawag silang sa police force na sikreta. Oo, di ba? Natatanda mo yun, sikreta. Detective. Yan, detective management, importante yan. Pagdating sa ng kapulisan, because you have to build up your cases properly. And you must have your own ways of doing yung tracking of suspects, tracking of crime, criminal activities, etc. and everything. At one point in time, siyempre pumapasok pa sila dun sa mga sindikato just to make sure that they have a good understanding of what is happening in those criminal syndicates. Kasi that will always be part of us. Any society has its own criminal gangs and syndicates. Mamaya, pag-usapan natin yan kasi mayroon din akong gusto i-bring up. Pati doon sa alam mo ba sa Haiti? Sa Haiti, kung papanoorin mo yung nangyari sa Haiti, grabe.
the country has been taken over by gangs. By gangs. Yun ang mahirap. Oo, yan ang problema. Parang Mexico. Yung Mexico. Sa certain provinces have been taken over by the cartel. And in any event, yan po yung mga challenges na nakikita natin. Mabuti na lang dito sa Pilipinas na sasawatan natin. Mabuti yan. And we are not there. We have a disciplined force. In the meantime, tayo po ay mag-break muna sapagkat ang oras na po natin ay alas 9:01 ng umaga dito sa ating programang Karambola sa DWIC. Karambola sa DWIC.